tinitingnan ko ngayon yung financial statements ng PDIC, medyo sumisikip ang dibdib ko. Kasi malaki yung binaba eh. From 339 billion pesos, yung total assets niya naging 200, in 2023, naging 78 billion na lang, no? So malaki yung binaba. So in other words, na-compromise mo na yung main fund. Kasi dapat, pag maglalabas ka ng pera sa PDIC, dividendo lang. Hindi pwedeng maglalabas ka ng mga excess funds. Kasi restricted itong fund na to eh. And it's really restricted because it's supposed to be reserved in case a bank fails at babayaran ng 1 million or maximum of 1 million yung mga depositors. So it's really to protect the deposits of yung depositors ng bangko. Actually, this is a government-owned and controlled corporation. So yung mga GOCCs, may mga charters yan. And these charters are bound by law. So kunwari, itong PDIC, meron siyang RA 3591 or Republic Act 3591 na inamend na nung RA 11840. Kumbaga, meron siyang law that binds whatever is under the PDIC. Kasi ang talagang purpose niya is proteksyonan yung mga depositors ng mga bangko. Kasi yung mga bangko, pag hindi maganda yung governance, pwedeng mag-fail yung bangko, di ba? Tapos, mababankrupt sila. Baka hindi na ma-recover ng iba yung savings nila. So, ang gagawin ng PDIC, pag nakita nila na mag-fail na yung bank or nag-fail na yung bank, yung perang nasa kanila, pwedeng gamitin yon para matakpan or mabigay at least up to 1 million yung mga diniposito mo doon sa bangko na nag-fail. So, yun ang purpose nun. Kaya restricted yan, hindi mo pwedeng galawin. Kasi in case may mangyaring ganun, kailangan may ready na pera ang PDIC. So ngayon, paano ngayon mababayaran ng gobyerno? Ang gobyerno kasi pinahiram niya yung pera sa PDIC, binibigyan siya ngayon ng dividendo every year. So last year, ang dividend na binigay ng PDIC sa government is about 10.7 billion. So yun lang ang pwedeng ilabas. Yung 107 billion, if you look at it, yung na siya it was 1/3 of the total assets of PDIC na napakalaki nun, no? So, kumbaga, yung pinakapondo ng PDIC mismo, malaki ang nabawas. 1/3 of that, or more than 1/3, no, ang naibawas. So, kumbaga, na-compromise mo na talaga yung core fund ng PDIC. Second, yung kikitain, kasi, di ba, pag may pera ka, i-invest mo yan. So, kikita ng interest. So, since nabawasan yung perang yon, yung capacity ng PDIC para kumita ng interest, nabawasan din. So, yung dividendong ibibigay nila sa gobyerno, mababawasan din. Ganon. Yun yung effect niyan. Kaya dapat talaga isoli yung perang yan. The only thing that they can get from the PDIC are dividends. So, kasi, maski sabihin mong nandun siya sa General Appropriations Act, hindi pwedeng mapatungan, anong tawag dun? Hindi ko maitagalog eh. Hindi kayang ma-supersede ng General Appropriations Act yung law. Kasi RA yan eh, Republic Act yan, it's a law, it's a binding law. So kung gusto nilang palitan yung payout scheme ng PDIC, kailangan padaanin ulit nila sa legislative process yan. So hindi pwedeng arbitrarily magde-decide sila o yung excess funds ilipat natin. Ganun din yung ginawa nila sa sa PhilHealth. PhilHealth is also under Republic Act 112 11-22-3. Ayun, 11223 yung sa PhilHealth, no. So sa PhilHealth din hindi restricted fund rin yon. So kung may excess fund ng PhilHealth, gagamitin dapat yon to enhance the benefits of the beneficiaries. Hindi pwedeng ililipat mo ibabalik mo sa national government. O kaya, bababaan yung mandatory contribution ng mga members ng PhilHealth. Pero yung excess fund, hindi mo pwedeng isoli sa national treasury. Opo. Kasi systemic risk yung nakikita nila eh. Pag may isang bangko dyan na nag-fail, kabit-kabit yan. Pwede mag-fail rin yung ibang bangko. Yung ganon. So, pagka pinakialaman mo ng pera sa mga bangko, delikado na yan.
you're courting a systemic collapse of the banking system. Kasi kung hindi mo babayaran ng mga depositors, anong mangyayari sa pera ng tao? Kumbaga, yung savings mo na kinita mo for several years, bigla na lang mawawala kasi hindi ka kayang mabigyan ng bayad ng PDIC. Kaya medyo yung business community, ano yan sila, restless na sila kasi kaperahan na to ng mga tao. O pag nawala yung savings nila, anong igagastos nila ngayon, di ba? So at the end of the day, yung masang ano dito, kasi alam mo yung mga corporations, malalaki pera niyan eh. They can put it in different banks or whatever. They can put it outside of the country to protect, or they can invest in other schemes. Pero yung masa na naglalagay ng savings sa bangko, every month maglalagay sila out of their salary. Pwedeng mawala yun kung walang pera ang PDIC. Kasi kung halimbawa nag-fail yung bank tapos walang, kasi tingnan mo ang natira na lang na assets ngayon ng PDIC is 276 million as of billion as of 2024. So if you divide that by 1 billion ay by 1 million, mga 276,000 people lang ang pwede niyang i-cover. Ganun lang kaliit yan eh. So nung ano yan, nung 2023, 339.6 billion yung pera. So more or less, more than 300,000 people ang pwede niyang proteksyonan, ano? Ngayon, more than 278 na lang. Ngayon, hindi ko alam kung pero ang balita ko, di ba, 2025 nilipat yung 107? Ang sabi, 2024 daw po. Okay. So, kita naman sa assets kasi malaki yung binagsak talaga ng total assets nung 2024 from 2023. Ang ibig sabihin, kasi yung PDIC, ang total assets niya ngayon, 278 billion na lang from 339. So kung halimbawa, gamitin mo lahat yan, assets na yan, para halimbawa may mag-fail na bank. Okay, let's just say Bank ABC. Ayoko magbigay ng name, baka sabihin ng ibang bangko, nag-ano ako, no? Sabihin na lang Bank ABC, meron siya mga, sabihin mo ng 500 or sabihin mo ng 10,000 depositors. Kaya pang takpan ng PDIC yung savings nila. Kasi limbawa ako, meron akong savings dun sa Bank ABC na sabihin mo ng 2 million. Okay? Malaki na yon, di ba? Yung 1 million, dun sa 2 million, mapupunaan ng PDIC. Yung natirang 1 million, goodbye na yon. Hindi na. Okay. Halimbawa, ang savings ko ay 500,000. Yung 500,000, may babalik pa yun ng PDIC. Walang nawala sa akin. Pero yun nga, ang sinasabi ko, yung masa, di ba? Maliliit lang ang savings niyan eh. Yes. So sila ang tatamaan just in case, yung those beyond 1 million na savings, sila yung tatamaan kasi yung beyond 1 million, hindi na mako-cover ng PDIC yun. Now, let's just say nagkaroon ng widespread bankruptcy ng mga banks. Okay? Ilan ba ang total depositors ng Pilipinas? Siguro milyon-milyon. Pero kung titignan mo to, 278 billion divided by 1 million, ang mabibigyan lang ng PDIC ng coverage of 1 million is just 278,000 people or individuals. Ang pwede lang matulungan ng PDIC. Yun yung sinasabi ko na, well, of course, that's looking at it at an average of 1 million coverage. Yung mga maliliit na depositors naman, yung iba, hindi naman naabot ng 1 million. O sabihin na natin, doblehin natin, sabihin mo ng 500,000 persons ang pwede i-cover ng PDIC. Maliit pa rin yun, di ba? So kung halimbawa, ginawa yan ng gobyerno ngayon, pwede nila ulit liitan tong 207, pwede ulit silang kumubra more than the dividend amount. So pwedeng mag-withdraw ulit sila sa PDIC pag pinabayaan to.